Kalmahan lang ho natin mga kababayan ha. Sa balita ho natin nagkagulo daw ho sila sa House of Representatives nung lumabas yung report ng COA na kung saan Sara Duterte office gets COA unmodified opinion for 2025 spending. Palakpakan. Bigla ho tayong napatanong sa ating sarili na ang House of Representatives kaya o mga opisina ng mga congressman na to nakakatanggap ng ganyang klaseng report galing dyan sa Commission on Audit. Nakakatanggap po kaya sila? Pero bago nating pag-usapan kung nakakatanggap sila o hindi kasi doon sa pinakahuling video na nakita ko, si Ridon, rene-reaction na niya itong ilinabas ng COA na to. Kalma lang kayo. Yung Office of the President, linabasan ba ng ganitong unmodified opinion ng Commission on Audit? Hindi ho mga kababayan. Dito sa administrasyon na to, maya't maya nating naririnig ang unmodified opinion na yan ng COA pagka budget na ng Office of the Vice President ang kanilang ibinabalita. Pero pagka budget ni Marcos Jr., budget ng House of Representatives, wala ho tayong nakikitang ganyan. Partida ha. Gusto pa nilang ma-impeach si BP Sara sa lagay na yan. Isang like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Siguro sana no. Sana sa pagtatapos ng malawakang rally na yan ng ating mga kapatid na INC, sana itong si Boying Remulla natutunan na niya ang kanyang leksyon na hindi tatanggapin ng sambayan ng Pilipino yung mga ganong klaseng kabuktutan at kabalbalan na gusto nilang mangyari dito kay Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan ho natin ang tagapagsalita ng INC, itong si Sir, kalimutan ko pangalan. Ito, pakinggan natin. Game. Salamat sa inyong lahat sa pakikipagkaisa ninyo sa mapayapang kilusan nating ito. Salamat sa inyong pagtitiyaga na kahit umuulan o mainit ang araw, ay narito pa rin kayo alang-alang sa Kapatid Edwil Zabala. Lagahan ng ating mithiin. Pinasasalamatan din natin ang mga naging panauhing tagapagsalita, ang mga pulis na nagbigay seguridad, at ang mga opisyal na nagbigay pahintulot sa atin na makapagtipon dito. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos at umaasang kung ano ang kanyang kalooban ay siyang makapangyayari. Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan ng ating mensahe. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at huwag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi. Maraming salamat po. Ayun. Yun ho ang mensahe nitong si kapatid Edwil Zabala. Kaugnay dyan sa pagtatapos na yan ng malawakang rally ng ating mga kapatid na INC. Sana na pagtantunan ng mga siraulo sa Malacanang, yung mga sintu-sintu sa ombudsman na hindi tatanggapin na ganun-ganun na lamang na sambayan ng Pilipino yung kanilang mga kabalbalan. Promekta ho tayo kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Palakpakan ho natin to si Atty. Trix. Ito muna, basahin ho muna natin tong unmodified opinion na to ng Commission on Audit dito sa Office of the Vice President. The Commission on Audit COA has issued an unmodified opinion for the Office of the Vice President's financial documents in 2025, signaling that the agency complied with the preparation and submission of spending documents last year. Partida ha? Partida. Opisina pa ng si BP Sara pa ang gusto nilang i-impeach sa lagay na yan. Ha?
Kaya tayo naku-curious tayo eh. Yung opisina kaya ni Martin Romualdez nakakatanggap ng unmodified opinion? O nung speaker siya nabigyan man lamang kahit isang beses ang House of Representatives ng unmodified, ay hindi nga pala sila mabibigyan ng ganyan. Bakit naman PH? Marami silang MOOE dyan Maintenance and other operating expenses. Alangan naman yung COA audit officer, kung ano man tawag dyan, makikita niya, certificate, ang tawag dito, certificate lang, di ba? Yung tawag doon. Basta yung kanilang MOOE, yung kanilang maintenance and other operating expenses. Di ba? Certificate lang ang kailangan. Sabi siguro ng COA, anak ng TOCA, 1 milyon ang ginastos, bibigyan tayo ng certificate ni congressman. Ha? Paano natin bibigyan ng unmodified opinion to? Dapat may resibo to okay lang pala kasi MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Diba? Ganun lang ho, certificate lang ang kailangan na dyan ginastos yan kahit na pinangparada ng babae sa opisina, pinambayad sa mga kung ano-ano. Basta merong certificate yan, okay na yan. Hindi nga ho sila makakatanggap ng unmodified opinion galing sa COA kung ganyan ang kalakaran nila sa House of Representatives. Kung tayo tatanungin, anong pinakakurakot na nasangay ng pamahalaan? Maliban sa executive, legislative. Ganyan ho sila kakurap dyan. Mantakin nyo, kung di ba naman kurap yung mga walang yan, ultimo travel expenses nila, tayo pa ho nagbabayad. Ngayon, pagka medyo napasarap ang luho nila, doon papasok ang MOOE nila kasi meron na silang allowance yung kanilang maintenance and other operating expenses. Kunyari, pumasyal sila sa Amerika. Ang pagpunta natin dito kahit pasyal idideklara natin, para sa operasyon ng ating mga opisina. Nakipag-seminar tayo. Pambihirang kakapal na muka. Punta ko tayo kay Atty. Trixie Cruzanos. Huwag na kayong maghintay dyan sa House of Representatives na magkaroon ng COA unmodified opinion. Huwag na kayong umasa na magkaganyan kayo. Imposible yan. Anak ng TOCA, puro kas kayo magnanakaw dyan. Merong ilang hindi naman, di ba? Kagaya nitong si Kong Sidungab. Kagaya nitong si Congressman Lebiste, bilyonaryo yun. Gusto ko maging friends yun. Gusto ko maging friends si Congressman Lebiste. Hindi mayaman yun. Diba? Pambira, Hindi nga kailangan magnakaw. Tanongin niyo si Luistro. Tayo niyo si mga walang hiya dyan sa House of Representatives. Dito tayo kay Atty. Trix. Game. Advar and Jade. Opo. Ano po ang inyo pong paunang assessment dito po sa mga Ayos. Ano po ang inyo pong paunang assessment dito po sa mga kaganapan ngayong pangatlong araw ng pagtitipon po ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng INC po, Attorney? Ito ay isang exercise, no? Ito maganda, nakikita natin dynamic at saka nakikita natin yung pag-execute ng ating saligang batas, no? Ito ay karapatan na magpulong-pulong and to petition for redress of grievances at paraan para makapag-express ng hinanaing ang taong bayan. So, nakikita din po natin dito sa social media at saka sa mga news reports na mayroong mga attempts, tila may mga pahayag ang mainstream media na nagsisentro doon sa pag-criticize kumbaga ng pagpupulong na ito. May mga nagrereklamo di umano ng supposedly inconvenience na nadudulot ng mga ganitong pagpupulong, lalong-lalo na itong partikular pagpupulong. Nakikita din po natin na mayroong mga reports na mga pinipigilan yung mga bus na papasok sa Metro Manila na may intensyon na sumali sa rally na ito. So ang medyo kinababahala ko, maganda sana ito pagkakataon na makapag-exercise ng karapatan na nasa ilalim ng saligang batas. Pero sana naman kung may kinalaman ang administrasyon sa mga pagpipigil, mga activities at mga pahayag na nagpipigil sa pag-exercise ng karapatan na ito, ay sana naman
tumigil na at magkaroon naman ng konting self-awareness ang administrasyon. Opo, at hindi po ba, attorney, itong mga ganitong klase ng pamamaraan, yung mga naire-report, ay bahagi, kumbaga sa parang collateral damage, para mas mapaabot, parang mapansin ng mismong gobyerno yung kanilang mga panawagan at yung kanilang mga isinusulong, kaya nga merong mga ganito, di mas napapansin sila ngayon ng government sa kasalukuyan, attorney? Totoo yun. Actually, pinatulan na may mga komento na rin na nanggagaling sa mga opisyal na pahayagan ng ating administrasyon ngayon. Ang maganda dyan, like I said, ito ay magandang exercise. Pero dapat kahit ang publiko ay naiintindihan na dahil ito ay protected right, naiintindihan natin yung kanilang hinaing na mahirap ang traffic, mahirap pumasok sa opisina. Kung kaya't nakikita din natin na may reaksyon na nanggagaling sa pribadong sektor, may ang gobyerno, may mga work from home, ang ibang mga private sector nagsagawa na rin po ng work from home or flexible schedules para ma-accommodate itong temporary inconvenience na dulot ng isang pagpupulong na ganito. Mahalaga kasi sa Ligang Batas, mahalaga kasi mga karapatan na ganito at bahagi ito ng corrective measures na tinatawag natin sa ating demokrasya. Kung may mali ang ginagawa ng gobyerno, may paraan ang taong bayan na magtawag yung kanilang atensyon tungkol dito at maiayos ang problema. So yung mga pinaghihinalaan na communications at mga paraan para maantala ang pagpupulong na ito, matigil, ma-discourage, o kaya pilit na hindi maintindihan na ito ay karapatan, ay nakakaantala din sa tamang mekanismo na nakalahad na sa ating saligang batas. Sana naman hindi gobyerno ang nagpapaunlak ng ganitong klaseng inconvenience on the inconvenience. Opo, kung ihahambing natin sa mga malakihang mga pagtitipon mula noon, same na panawagan pa rin, yung paglaban ng korupsyon at iba pa, attorney, talaga bang may kaibahan dito? May mga panggigipit, may plano, sinasabi lang nila na okay, pwede kayong magsalita dyan, pero yun nga, nakikita natin, may mga reports, papunta pa lang yung mga bus, hinaharang na, hinahanapan ng mga butas para hindi matuloy doon. Pag nalaman nilang lalahok sa pagtitipon, meron tayong mga reports na natatanggap na pinapaharap sa LTFRB, yung mga at least 34 na mga PUV operators na namataan doon sa mismong venue. Yung mga ganito po na mga usapin, attorney. Itong mga ginagawa, lalong-lalo na sa mga bus o ibang mga public utility vehicles na naghahatid lang ng mga tao sa venue at yung kanilang yung pagpapahayag na sila po ay iimbestigahan kung sila ay tumutupad sa kanilang mga prangkisa ay isang paraan para ma-discourage yung karapatan na makapagpulong-pulong at makapagpahayag ng mga hinanaing. So, ang nakikita natin dito, dapat ma-call out talaga ang administrasyon sa kanila sa ganitong mga pamamaraan of discouraging yung mga nakikilaho at mga nakikiisa. Hindi rin tayo magugulat kung mamaya ay mayroon ng mga dagdag kaso at kami po ay may personal experience dyan, umattend ng isang pagtitipon katulad nito, di man kalakihan pero humarap pa rin kami sa mga akusasyon na kami daw po ay inciting sa, let's say, sedition, inciting to sedition o mayroong actual sedition na ginagawa. Itong mga pagkakaso na ito ay may tinatawag na chilling effect, no? Ang intensyon ng administrasyon ay ma-discourage at matigil ang lehitimong pag-exercise ng mga karapatan na nakalahad sa saligang batas. Ang panawagan natin dito, huwag po kayong ganyan kasi napaghahalataan yata ang mga nakaupo ngayon sa mga pwestong may kapangyarihan ay nagmumukhang may tinatago sila o mayroon silang kinatatakutan na consequences ng mga kritisismo na lehitimong ihinahayag sa mga pampubliko na lugar.
Opo, ganito rin yung na-experience ng KOJC noon, no? Parang same ang pamamaraan, like kagaya doon sa mga kumakalat na mga text messages. Attorney, ganito. Wala kang ibang maisip kung sino ba ang may kakayanan na gawin ito at sino yung may, kumbaga, may talagang mabigat na rason na siya yung pagdududahan mo na gagawin ito. Siyempre, yung mga tutol sa pinapanawagan dito or yung matatamaan or maapektuhan ng panawagan dito sa mga grupong ito, attorney. Totoo yan. Yun naman po ang magiging natural na conclusion natin. Sino ba naman ang may interest na pigilan ng mga ito? Hindi po sapat yung mga nagsasabing, ay, nakakaantala kayo sa traffic dahil temporary po ito, hindi naman po ito forever. At maliwanag nga po na lehitimong exercise ng karapatan na magsalita at magpahayag at magpulong-pulong to petition for redress of grievances. So, yes, yung mga taong may pinoprotektahan, posibleng mga tao na ayaw tumigil sa pamamaraan ng pag-unlak ng kanilang personal na interes habang sila po ay nakaupo sa pwesto. Bukod pa dyan, nakakalimutan din yung mga hinaing ng tao katulad ng pag-iimbestiga sa flood control. Nadidistract, it's a form of distraction kasi natural, nagiging narrow yung mga napapansin ng mga tao. Kurso dun sa pwede bang mag-rally o hindi pwedeng mag-rally, lehitimo ba o hindi lehitimo, nakakaantala ba o hindi nakakaantala, samantalang napakalaki at napakalalim ng problema na isinisiwalat sa mga ganitong pagpupulong. Nakikita din po natin yung aside from the chilling effect, ay parang may mga pahiwatig pa na ang mga reliyista sa kanilang kagustuhan na magpahayag at magpulong-pulong ay tila parang pinariringgan pa na gumagawa ng krimen. Hindi po krimen ang pagpupulong na ito. Lumalaganap ang ilang mga kritisismo sa social media na pinalalabas na nanggugulo ang mga relihista. Samantalang lehitimo naman, lehitimong kritisismo at lehitimong mga issue ang nilalabas dito. At dun sa pag-encourage ng administrasyon sa mga ganyang klaseng pag-iisip o ganyang klaseng pananalita, ginugulo lang nila ang usapan. Nalilipat yung usapan dun sa inconvenience, samantalang nakakalimutan yung hindi tamang pag-execute ng sistema sa hustisya, yung tila nagmumukhang ang mga critical lang sa administrasyon ang unang kinakasuhan at mabilis pa ang pagkakaso at mabilis ang pagkukulong. Nagmumukhang nakalimutan na yung tuloy-tuloy sana na pag-iimbestiga at paghanap ng mga matataas na tao na responsable para dito sa flood control. Hindi pa nahahanap lahat ng tao na kinabang dito sa baluktot na sistemang nakakapagpayaman ng mga taong wala namang ginagawa kundi magnakaw. So, imbis na yung bigger issues ang napagtutuunan ng pansin, ini-encourage pa yata ng administrasyon yung mga walang kwentang insultuhan sa social media. Opo, attorney, napag-uusapan niyo sa flood control, magiging state witness ang dating kalihim ng DPWH. Ano pong basa niyo po rito? Of course, hindi po maganda tingnan, lalo-lalo na kapag nakikita natin na mayroon namang ibang available ng mga state witness. Hindi ba ginawang state witness yung mga undersecretary ng DPWH? Ilan bang state witness ang kailangan nila? Bukod pa dyan, hindi rin po lingid sa kaalaman ng taong bayan na makapangyarihan ang isang kalihim, lalo-lalo na ang kalihim ng DPWH. Hindi siya pwedeng mag-claim na wala siyang alam. Hindi siya pwedeng mag-claim na hindi siya nakinabang. Hindi siya pwedeng mag-claim na wala siyang kaalam-alam o hindi niya alam na ginagawa ito ng sarili niyang tao. He should know at mayroon naman din pong testigo na may alam siya at mayroon siyang pakinabang at mayroon siyang partisipasyon dito. So medyo nakakabahala na ang bilis-bilis ng nakikita nating mga umuusad na kaso katulad ng kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Hindi natin sinasabing mali o pakawalan si Senator Jinggoy.
Pero sana ang pag-implement ng sistema, ang pag-file ng mga kaso ay inuuna sana yung mga taong most guilty at yung mga taong nasa matataas na posisyon dahil sila po ang may kapangyarihan na mag-create ng cover-up o dahil sa dami ng pera ay magbayaran para hindi umabot sa kanila yung mga paratang. Ang dami nilang pinababayaan at kaduda-duda ang mga inuuna. So, hindi mawawala sa isip ng taong bayan yan kung kaya't nagkakaroon ng ganitong klaseng paraan ng pagpapahayag. Yung pagtitipon na ganito ay bunga ng malaking frustration at galit sa nakikita nilang hindi pantay-pantay o hindi patas, hindi fair na pag-implement ng ating sistema sa katarungan. Opo. Doon po sa kay Secretary Bonoan po, attorney. Kumbaga parang hindi natin maiisip na yung magiging mastermind mas mababa pa sa kanya. So ibig sabihin mas mataas pa sa kanya. At obligado ba siya na aminin na meron siyang kasalanan bago siya maging state witness? Yes, bilang state witness, kailangan aminin niya at yung extent ng kanyang partisipasyon dahil natural, kailangan malaman ng huwes yung kanyang, yung kung ano ang kanyang alam at bakit siya nasa posisyon para magbigay ng pagsasaksi o ng kanyang testigo. So, kailangan aminin and of course, nandun na yon sa bahagi ng pag-plea bargain kung pauunlakan na lesser charge o kaya dismissal of the charges. Ang nakikita natin dito ay hindi man lang, parang hindi man lang nakapagtawaran, dismissal na kagad ng mga charges. So medyo nakakasakit sa damdamin ng mga taong nanonood na makikita nila yung pang nasa mataas na pwesto, siya pa ang pauunlakan ng state witness, hindi ma-charge. At hindi rin nila pinag-uusapan, may solid pera ba dito? Ano ba extent ng partisipasyon dito ng kalihim? At huwag naman sana niyang sabihin na hindi malaki ang kanyang partisipasyon kasi medyo hindi naman kapanipaniwala. Ultimately, pipirma at pipirma siya dun sa mga final outcome dito. Opo, dito naman po sa issue po kay Senador Dante Marcoleta, sa tagal niyo po sa mundo ng legal, ay first time niyo po ba makarinig ng ganitong klase ng kaso na plunder? O ito ay mas fit doon sa election offense na alam natin parang binasura din natin ng COMELEC, attorney? Ang nakikita natin dito kasi ay yung kanyang pagtanggap tapos hindi daw na-record sa kanyang sose. Ayon sa batas, pwede naman niyang i-correct. Halimbawa, hindi under the mistaken belief na hindi kailangan i-report yung hindi natanggap naman during the election period, maaari naman niyang i-correct ito. Tandaan po natin, decriminalize na po ang hindi pagsumite at hindi tamang pagpapalista doon sa sose. Pagkatapos, ang kaduda-duda dito ay ikinakabit sa supposedly corruption. Now, tumanggap daw si Senator Marcoleta, ito yung pagkakaintindi ko tumanggap daw si Senator ng pera nung siya po ay congressman. Pero para ito ay maging korupsyon o pandarambong, kailangan maliwanag kung ano ang purpose ng kanyang pagtanggap ng pera at kung ito ay para sa sarili niya. Kapag kasi tumanggap ka ng pera, lihiti mo po ito kung gagamitin siya sa isang election campaign. Kaya nga may sose, allowed tumanggap ng donasyon, ililista lang at i-report. Pero decriminalized po kapag nagkamali sa reporting. Pagka hindi may mga nakalimutan na ilagay doon sa sose. So ito medyo nakakapagduda. Hindi ko pa rin talaga ito nakikita. Iniisip ko kasi dati, posible ito. Kaya lang, nakakapagtaka, hindi siya talaga nire-raise dahil po maraming magiging vulnerable dito. Maraming maaaring questionin na tumatanggap ng pera habang sila po ay nakaupo sa posisyon kahit yung pera na yon ay ang intention para doon ay doon sa sa kanilang pagpapatakbo for elective position. Opo, attorney, magandang hapon po. Jade po ito, attorney.
IJ. Yes po. Ito bang ginagawang pagtitipon ng INC at ng iba't ibang grupo, sa tingin mo magiging sagot po ito para ma-pressure o hindi itutuloy ng ombudsman yung kanilang kaso laban kay Senator Marcoleta? Totoo naman, this is a form of pressure. Mapapressure ba ang administrasyon dito? Well, depende yan sa kapal ng Nasa ano ka, attorney ha, nasa ano tayo, nasa DZAR 1026 News, ha? Wala tayo sa Luminous. Gigil na rin. intensyon nila sa kanilang tibay ng damdamin. Diba? Akala ko kapal na mukha. Tinuloy na. Tinuloy na ni Sir Jade. Tinuloy na. Nahihiya ka pa, attorney. Ako nang bahala sa'yo. Sana sasabihin ko, nahiya lang ako sa inyo. Go ahead, attorney. Yung depende yan sa tibay ng sikmura. Kumbaga, ito po may mga libo-libong mga tao ang nagtitipon-tipon at nananawagan ng tamang pamamalakad ng hustisya, yung maging fair ang administrasyon, nananawagan na wag sana magbendalo, wag sanang mali-mali ang interpretasyon sa batas kapag kalaban ang mga kritiko. Sana ganito yan di ba? May Caesar's wife doctrine. Ang mga government officials must not only be look clean or uncorrupt or legitimate in their actions, pero they must also look that way. Kailangan ang kanilang pag-project ay malinis at tama at tapat sa saligang batas. Pero hindi po natin nakikita yung ganon. Nakikita natin may effort na sa mga press releases ng gobyerno na kontrahin ang ilang kritisismo, pero it's not appearing that way. Ang kailangan ng taong bayan ay explanation. So in this sense, kakaiba talaga kung hindi sila kung hindi man sila naantig o mahabag ng konti dun sa dami ng tao na nananawagan ng pagbabago at ng tama, yung fair na pag-execute sa ating mga batas. Napapansin na rin po kasi ito ng mga komentarista sa ibang bansa at nandun na, bola na nasa panig na ng administrasyon. Paano nila i-explain na ang daming tao na willing na i-inconvenience ang sarili nila, willing tumindig sa ilalim ng ulan, sa init ng araw, maipahayag lang ang kanilang malalim na hinaing. Bakit kakayanin ng administrasyon ito? At bakit kailangan nilang mag-explain na rin sa mga nanonood? Bakit kinakaya nyo? Bakit tinitiis ninyo ang mga taong halos hindi na talaga umuwi, para lang maipahayag ito? Kung hindi sila mapapressure, sobrang habang tibay ng ngala-ngala. Tibay ng mga sigmura. Yung paglalagay ba, ang paghihigpit sa paligid ng Malacanang, palatandaan ho ba yan na natatakot yung palasyo, yung administrasyon na posibleng magkakaroon ng palitan ng liderato? Yan ho ba yung mga senyales, attorney? Well, hindi talaga mawawala sa isip ng mga nakaupo na may posibilidad ng ganyan. Kung kaya't kailangan handa sila parate. Ang mananagot kasi dyan ay yung mga security officials at mga personnel kapag hindi sila handa for any eventuality. Gayon pa man, yung katahimikan o yung halos pag-dismiss ng hinaing ng mga tao kasabay ng ganitong pagkakandado ng mga gate, pag-increase ng security, ay alam natin na aapektuhan sila. Alam natin, naririnig nila. Alam natin, naghahanda sila for any eventuality. Ang hindi natin nakikita ay yung sinasabi nila, sige, may commitment kami, nakikinig kami sa inyo, ganito ang gagawin natin. Wala pong ganon. Walang ganon. So ang nakikita... Ang ginagawa nila tatakutin kayo. Ang gulo nyo ha, nag-ano kayo, nagkukos kayo ng traffic.
Para naman yung baha hindi nagkukos ng traffic. Ang bihira. natin, naglulungga lang sila, pinoprotektahan ang sarili, pero hanggang ngayon, kahit libo-libo na ang nananawagan, wala tayong nakukuhang matinong sagot na nanggagaling sa administrasyon. Oo, sa halip na pakinggan, attorney, umalis po yung Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungo nga Canada. Nagpapatuloy po itong mga protestang tulad ng ganito. Ano pong masasabi po ninyo? Parang hindi importante, ano? Hindi ito, parang ang gusto yatang ipahayag ng Pangulo ay hindi siya bothered. Pero ang totoo niyan, ang lumalabas is, you don't care. May ang taong bayan, mga constituents mo, yung iba dyan, bumoto sa inyo. Ito ang taong bayan na nilagay sa kamay ng Pangulo na alagaan. Siguraduhin na safe, siguraduhin na namumuhay sa isang safe na environment at pumapasa ilalim sa mga batas na ini-execute ng tama at fair. Pero anong ginawa niya? Umalis siya. Parang pinapakita niya, unbothered siya. Mr. President, you have to be bothered. Ito ang taong bayan. Nananawagan sa inyo, hindi niyo pwedeng sabihin, di sige, manawagan kayo, punta akong Canada. Napaka-insensitive po ng ganyang klaseng galawan. Sana man lang mayroon siyang sagot. Ang nakikita natin, napaka-defensive. Ano yung isang sagot? Why should I step down? Mga ganun ba? Opo. Hindi ito panahon para sa kanilang personal na hurts. Para sa kanilang sa kanilang pag-aaray. Ito ang panahon na i-elevate ng Pangulo ang kanyang status to one of a statesman, the leader of the nation. Naghahamon na ang kasaysayan. Live up to your position, to your title. You are the President of the Republic of the Philippines at sinasabi ng mga mamamayan ng Republika na may problema ang iyong liderato. Do something. Hindi yung aalis ka lang at sasabihin, sige, bahala na kayo dyan. Yung parang nauuna pa at pinaprioritize pa ang kanyang hurt feelings imbis na unahin ang hinanaing na lehitimo naman na inilalahad ng taong bayan. Oo, kaya nga napapatanong yung ilan na attorney, may epekto pa ba ang mga ganitong mga rally? Kasi mismong Pangulo parang feeling po nila parang walang pakialam. Umalis nga at the same time, yung ibang kritiko din sabi, mag-rally kayo dyan at wala kaming pakialam. Ganun po yung mga sinasabi. Ano pong tugon po yun naman po doon sa mga ganyan ang mga argumento? Meron pang ang mga nagsasabi na sige mag-rally kayo, bukas presidente pa rin siya. Yun ang iniisip kasi ng mga tao, napakay nitong ganitong klaseng pagtitipon. Hindi po lahat ng pagtitipon ay sa kanaisan na magbago ang liderato. Although, meron pa rin ganon. Nakikita natin na nagfe-fail ang administrasyon. So natural lang sa taong bayan na isipin na mayroon naman mas magaling kaysa sa'yo, pwede ba? Huwag na lang ikaw. Pero hindi lang po ganyan Hindi lang po people power ang tukoy parati sa ganito. Ang tukoy dito ay pagbabago. Kaya nga nagpapakita ang mga tao, ninapakita nila na marami sila, marami tayo, maraming hinanaing din, idinadala. Ano yung nakalagay sa saligang batas? Magpulong-pulong to petition for redress of grievances. Hinahatid ng mga tao ang kanilang hinanaing at ipinipresenta sa Pangulo. Pansinin niyo ito. Asikasuhin ninyo ang problema. Yung kanilang pagbabaliwala at yung pagturo pa nila doon sa kanilang mga kapanig na ibaliwala ang hinanaing ng mga tao ay nakakasira ng demokrasya. Hindi tayo magugulat kung bakit ginugusto ng mga tao ang mga leaders na may kamay na bakal. Yung mga leaders na istrikto sa pag-execute ng batas. Kasi weak ang liderato kung namimili lang sila ng mga sasampolan. Yan nga yung term na ginagamit Sinasampolan nila ang ilan. Ang sinasampolan nila mga kritiko lang. So, masyado naman convenient ang pag-execute ng batas. Masyadong convenient yung pag-e-enforce ng mga batas. Masyadong halata na they don't really care. Kasi kung may konting
care ang ating Pangulo para sa taong bayan, siseryosohin niya yung ganitong hinanaing. Imbes ang nakikita natin, inuuna ang kanilang kapakanan. Masakit sa kanila ang kritisismo kung kaya't hindi ako magugulat kung may ilan dyan na makakasuhan. Hindi ako magugulat kung magkaroon ng mga pamamaraan para maitahimik ang ilang mga tao. Ito ngang paghaharang nila, hindi ba paraan yan ng pagtatahimik? Hindi ba paglalabag yan sa saligang batas? Attorney, bawal na ho ba na kapag isang tao, isang Pilipino, ordinary Pilipino ay dahil nga sa, alam mo yung stressful masyado na siyang galit sa administrasyon ito. Tapos minura niya gamit ang, nakita sa internet, sa mga vlog, o maging sa mga pagtitipong tulad ng ganito. Yan ho ba ay may pananagutan? Kakasuhan ho ba sila? At dagdag ko lang, yung mga sisigaw ng BBM resign, yan ho ba ay may kaso laban po sa kanila? Ang rule kasi, at ayon ito sa saligang batas, ay may kalayaan tayong magsalita at magpahayag. So, yan po ang rule. May mga exceptions. Ang exceptions dyan ay mga nakikita natin na pinaparusahan. Halimbawa, inciting to sedition, inciting to rebellion, to terrorism, false publications. Kung sumigaw ka halimbawa na may sunog sa loob ng sinehan at mag-cause ito ng stampede, bawal po yan. So nakikita natin pinagbabawal dito ay may potential for harm o kaya may nagkukos ng actual harm. Ano ang harm na maidudulot pagka nagsigaw ang isang tao, naggalit na sila sa pamamaraan na ginagamit ng Pangulo sa kanyang governance? Wala. Ito ay lehitimo na pag-express ng kanilang saloobin at protektado ng saligang batas. Ang ipinagbabawal, yung peking balita na makakaapekto sa seguridad ng bayan, sa seguridad ng ating lipunan. So bawal yung mga ganyan. Pero kung hindi naman sila nananawagan ng paglalabag sa batas, hindi nananawagan na gumawa ng krimen, hindi nananawagan sa sedition, rebellion, treason, war, ito po ay tatanggapin bilang lehitimong expression na alinsunod sa ating Bill of Rights. Kahit anong mura ba, attorney? Kahit pinagmumura na, kalayaan pa rin yun ang ng taong bayan? Halimbawa, ang PI, hindi ko po pwede sabihin, ang PI, sinabi na ng Korte Suprema, ito ay expression ng frustration. So maaari yan i-justify dahil frustrated ang mga tao. Ngayon, yung pagmumura, uulitin ko, depende yan. Ititignan yan ng hukuman kung ito po ay mapanira. Libel ba ito? Depende nga po yan sa mga sasabihin. Kung kaya't wala tayong pwedeng sabihin na automatic, ayan, may pananagutan ka sa batas. Kailangan dalhin yan sa hukuman. Yung hukom ang kikilatis dyan kung ito ay may nilabag ba na batas o kumpleto ba ang elemento ng krimen dito, mayroon bang intensyon na manira o ang intensyon dito ay ipahayag ang kanilang hinanaing. Ang dalawang yon ay magkaiba. Pag hinanaing lang, wala pong pananagutan, wala pong criminal penalty. Opo, paano, attorney? Dahil ito, madalas mo maririnig ito kahit yung mga opisyal. Sinabing bangag yung Pangulo. Mayroong ang nagbibiro na isang abogado na sinasabi, hindi nagbibiro. Tama naman. Ang sinasabi dito, kino-quote lang naman ang kapatid. Sino ba ang unang nagpahayag na bangag? Hindi ba yung kapatid? So mayroong mga isa-cite na source. Kung sakasakaling ibitis yung pagsasabi ng bangag, in that particular circumstance, ang magiging saksi, yung kapatid, yung kinuquote. So, mailalabas na ebidensya kung ano ang basihan, kung bakit nagko-conclude ang mga tao na mayroong ganyan na bangag. Maaaring isumiti rin bilang ebidensya yung refusal to take a hair follicle drug test.
So, kaya nag-create ng confusion, kaya nagkakaroon ng ganyan na paratang dahil sa kakulangan ng impormasyon. At yung kaunting impormasyon ay nanggagaling pa doon sa credible na source. So, medyo mahihirapan talaga na ilitis para sa prosecution yung ganyang klaseng kaso. Opo. Kung sakali man, attorney, doon sa EDSA People Power Monument, pinaalis na, binawi na yung rally permit. At dito naman sa Liwasang Bonifacio, bagamat baga hindi na kinakailangan ng permit, may tendency pa bang, kung sakali mang, iipitin ulit itong rallying ito? Saang lugar pa o pwede na magsagawa ng rally? Ang nakamalinaw kasi sa batas na mga freedom park lang po pinapayagan, and unfortunately, ang pinakamalaking park dito sa Metro Manila ay hindi freedom park, ang Rizal Park, hindi po siya freedom park. Kung kaya't ewan ko kung anong mangyayari kasi posibleng maging bahagi ng paggigipit ay kung may spillover doon sa mga kalye, yung dahil sa dami ng tao, baka magpilit na magkaroon ng dispersal kapag hinaharang ang mga daluyan ng trapiko at daluyan ng pedestrians. So, mayroong possibility na magkaroon ng tensyon pag dumami ng dumami ang mga tao. Ngayon nga lang, mas maraming tao, mas effective ang messaging. Opo, at ito, paglilinaw lamang, bawal ho ba sa harap ng, sa paligid ng palasyo ay magsagawa ng protesta yung taong bayan? Walang sinasabi yung batas na bawal, pero dahil daluyan ito, kalye pong nasa harap directly ng Malacanang, sa harap ng mga gates, daluyan ito ng trapiko, posibleng gamitin ito na dahilan. Bukod pa dyan, maaaring i-claim na national security po ang dahilan kung bakit hindi po papasukin ang mga relihista na masyadong malapit sa palasyo. Dahil, of course, ang mga matters pertaining to the President ay maaaring i-connect sa national security. So yes, maaari pong may basihan sa pagbabawal ng pagbibigay ng permit na mag-rally sa harap ng palasyo. Opo, kung itong kaso po ni Senator Marcoleta ay hinog na daw, yung kaso po ni Senator Joel Villanueva at Chis Escudero, kung hindi ako nagkakamali, abay kailangan o kulang pa daw sa case build-up ang DOJ, kaya magkakaroon po ng separate po na investigasyon ang ombudsman. Ano naman po ang masasabi po ninyo dito? Katulad ng parati natin sinasabi, ang kakulangan ng impormasyon ay nagbubunga ng misinformation at possible na mag-iimbento ang mga tao. Nag-create ng tinatawag natin information gap. Kung may gap dun sa impormasyon, pupunuin yan ng mga tao. Ano yung pinaka-obvious na paghihinalaan ng mga tao? Na namimili lang sila. Sino ba ang unang, kung sino ang unang kukulong o unang ililitis. Nakukonfront din po kasi ang pacing ng paglilitis doon sa preliminary investigation. Kaya yung announcement na kulang pa ang ebidensya, kulang pa sa case build-up, ay maaaring makonsider natin na self-serving statements. Lalong-lalo na wala naman tayong nakitang inihahayag nila na ebidensya na sinasabi nilang kulang pa. Wala naman silang binibigay na detalye. At nakikita natin yung pag-determine kasi ng probable cause dito ay nasa discretion ng ombudsman. So yung exercise ng discretion na yun, diyan po nagkakaroon ng nagkakaroon ng duda. Bakit may nauna? Bakit nasasabi ninyo na kumpleto na yung ebidensya pagdating kay Senator Marcoleta, samantalang question of law naman po ito? Hindi ebidensya talaga ang hinahanap dahil mayroon namang inamin si Senator Marcoleta. Ang kailangan masagot dito ay ito ba ay ayon sa batas o hindi? So, from the outset, doon pa lang sa preliminary investigation, maaaring sabihin ng ombudsman, wala pang Supreme Court decision on this one. So, nakikita natin na itinutulak at ginagamit nila yung gap na yon sa ating jurisprudence. On the other hand, pagdating dito kina Senator, yung mga senators natin, halimbawa kay Senator Jinggoy, we've never seen the evidence. Basta ang sabi nila, kumpleto na yan.
i-compare mo dun sa mga kaso ng ibang mga senador, hindi rin natin nakikita yung ebidensya. So, paano natin kumbaga, lalaganap ang suspicion? Kasi nga, kulang ang pinapahayag nilang impormasyon. Kulang yung pag-discuss sa mga kaso nila at kulang din ang nakikita nating explanations na nanggagaling sa ombudsman. Hindi po kasi enough dahil ang lawak ng discretion ng ombudsman na sabihin na, o sige, pwede na yan for filing. So, magdududa at magdududa talaga ang mga tao sa kanya. Opo. Kung sakali man, ma'am, itong kung sa plunder, kung magkakaroon ng plunder case na ang isang senador, at tulad na lamang itong si Senator Marcoleta, kung matutuloy po ngayong linggo, magkaka-function pa rin ho ba siya bilang senador? Mayroon kasing kaso na ang isang senador kapag nakakulong ay hindi makakalahok doon sa ibang mga activities. However, pag ikinumpara ninyo doon sa ibang mga halimbawa, ang saligang batas, di ba? Pagdating sa saligang batas at botohan ang pinag-uusapan, katulad ng botohan sa impeachment o pagpapatanggal ng isang senador, ang nakalagay doon ay 2/3 of the members. So alam natin na base dito sa saligang batas, maaaring bumoto ang isang senador. Hindi po pwede kasi gumawa ng mga rules ang Senado na taliwas sa saligang batas. On other matters, kailangan yan ibalik sa Korte Suprema para ma-i-argue na dapat, since hindi pa naman guilty ang isang tao na undergoing trial at ang presumption ay of innocence, dapat pinapayagan siya kahit minimal, kahit underguard, kahit pupunta lang siya sa Senado at babalik, then dapat ma-i-argue yan. Kumbaga, hindi ko sinasabi na automatic papayag ang Korte Suprema, pero I think hinug na ang panahon para questionin kung ano talaga ang pwede gawin ng isang mambabatas kapag sila po ay undergoing trial. Dahil nga, ang presumption is of innocence. So, hindi dapat nakakaantala ng karapatan. Ang paglilitis, maliban nga lang kung mayroong kung napakaseryoso yung krimen. Pero kung may paraan, halimbawa, magtetistigo ang isang detainee, maaari siyang dalhin sa hukuman sa ibang mga venues para magbigay saksi. Ngayon, maihahambing ba natin yan sa isang senador na binoto ng ilang milyon ng mga kababayan natin? Maaari ba na ang paglilitis ay makaantala doon sa right of representation ng taong bayan, doon sa right ng isang senador na gawin ang kanyang mga katungkulan? Yan po ay hilog na dapat inihahain yan sa Korte Suprema. Sa madaling salita, attorney, kahit kasuhan man sila o nakakulong, senador pa rin po sila. Hindi po matatanggal po yun. Pero, pero yung Senado ho ba, pwede ho ba silang maghahain ng resolusyon na itong mga senador na nakakulong, dahil nga senador pa rin sila, may tuturing na senador, ay pwede silang makalahok sa pamamagitan po ng, kasi modern na tayo ngayon tulad ngayon, di ba? Nag-zoom-zoom na lang tayo. So pwede ho bang gawin yan ng Senado? Ang tingin ko maaari. Of course, posibleng i-challenge yan, no? At ihain yan sa Korte Suprema para maliwanag kung ano ang limitasyon nito. Pero ang tingin ko, pwede naman po. Hindi naman siya pinawawalang sala, hindi naman siya pinapalipat nga ng detention or anything like that. So, at saka may teknolohiya na, kung may work from home, di ba ka pwedeng work from jail? Pwede siguro maka-issue ng resolution na ganyan, pero subject to challenge sa Korte Suprema. Opo, at ito ngang mga pagtitipon, nakilala po natin, ang INC, may una na po silang pahayag pagdating po dito sa impeachment. Kontra po sila sa impeachment, attorney. Maaari ho bang maka-apekto rin po itong mga pagtitipon, itong mga rallying ito sa darating po na impeachment trial sa July 6? Posibleng dumami ang mga rally. Dahil nga po, ito yung isa sa mga rare occasions na ang mga tao tutol sa isang impeachment. Normally kasi yan, gusto natin malaman Curious tayo.
ito ba mayroon bang ebidensya dito sa taong ito? At saka bago na ihahain, bago na dadala sa Senado yung impeachable officer, marami nang nauna na negative publicity, marami nang yung mga katulad ng pangyayari na mayroong Committee on Good Governance, may Quadcom, may mga ganyan. Pero ito, dumaan nga si VP Inday sa pagkikilatis o inquiry sa House of Representatives, ang 1 toneladang negative publicity, araw-araw halos may panibagong paratang kay Vice Presidente, ang daming vicious na mga trolls, pero tumataas pa rin ang trust and approval ratings. At maraming hindi sang-ayon sa pagdadala sa kaso sa Senado nitong particular na impeachment ni VP Inday. So, para sa akin, may possibility na lumaki o dumami ang mga pagtitipon na ganito, lumakas ang pagpapahayag sa social media or even traditional media ng mga ng saloobin ng taong bayang tutol dito. So, tingin ko yung mga ganyan, yes, makakaapekto talaga ng rallies yung impeachment and vice versa. Opo. Attorney, bago lang na inilabas ata ng COA, may nilabas po sila, nakatanggap po ang Office of the Vice President ng unmodified opinion, no? Mula po sa COA. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ho bang ibig sabihin ito? Ang opinion dito, tinatawag nilang unmodified opinion, ay ibig sabihin maayos yung sistema ng liquidation, ng pagsusumite ng mga dokumento at yung paraan ng pag-i-explain kung paano ginagastos ang pondo ng Office of the Vice President. Hindi ibig sabihin ito na walang possible later on na mga observations, pero ang sinasabi dito, tama yung systems, tama yung pag-conduct nila ng kanilang liquidations, yung kanilang explanations at kanilang pagsusumite at kumpleto ang dokumento na isinusumite sa COA. Kung sa kaso pa ito, attorney, yung technicalidad, hindi doon sa merits, tama ba? Hindi necessarily sa merito. Kasi minsan magkakaroon ng observation or observation memorandum ang COA at sasabihin, mayroong kakulangan dito pero bibigyan ka ng pagkakataon mag-comply. So kung ikaw naman ay nabigyan ng observation at nag-comply ka kagad, posible pa rin po ang magandang opinion. Opo. Pero gaano po ito kahalaga kung hindi ako nagkakamali? 4 na beses o 4 na sunod na taon na ata na nakatanggap po ng unmodified opinion po ang opisina ng Vice Presidente mula sa COA? Ibig sabihin, maayos ang systems, maayos ang pamamalakad. Hindi kontrobersyal ang pamamaraan na ginagamit sa Office of the Vice President. So actually, good news yan. At saka maaaring isumiti yan as evidence of patterns of behavior. Opo. At ito ho ba ay possible na magamit din ng depensa sa darating na impeachment trial? So I apologize. Hindi kasi admissible ang patterns of behavior that will not prove anything sa maaari itong isumite na halimbawa for the year na kini-question, let's say, yung confidential funds, isusumite nila yung unmodified opinion na yon. Na in spite of the controversy pagdating sa confidential funds, unmodified pa rin ang opinion on the systems at yung pamamalakad ng OVP. So yun po yun. Yung maaari nilang isumite yun, pero yung bigat ng pagkikilatis niyan, mas mabigat yung isusumite nila doon sa years in question ng confidential funds. Opo. Sang-ayon ho ba kayo doon, attorney, sa possible na pagbubukas ng mahiwagang box, yung BIR tax, yung tungkol sa tax po, no? BIR box po na gusto po ng House Prosecution Panel na buksan at gawing at markahan bilang ebidensya para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Attorney, pwede nyo po bang ipaliwanag ito para sa kaalaman at mas madali po maintindihan natin mga kababayan? Sa totoo lang, maliwanag naman na sinabi ng BIR na confidential ang tax filings. So, walang exception yan. Confidential talaga yan, maliban lang kung may court order.
So dito, wala tayong nakikitang court order. Malaking kadramahan. Yung ilalagay ninyo, supposedly yung tax returns sa isang kahon, pero isisil nyo pa rin. Anong ibig sabihin yan? Parang, anong ipinapahiwatig? Kadramahan yan dahil pwede naman na yung tax returns ay isabina ng Senate. At sabihin, o BIR, gusto namin makita yan dahil may discrepancy. Pero, or pwede rin humingi ang Senado ng court order alinsunod sa kanilang paglilitis sa impeachment. So, bakit merong box? Bakit mayroong mga tax returns na inilagay sa box pero selyado at hindi ipinapakita? Ito yung drama. Ito yung para makita ng mga tao, may alam kami, kaya kami ganito, kapursigido sa prosecution, may alam kami. Parang ganon ang nakikita. Puro pahiwatig. Hindi yung tipong pinipigilan nila yung pagbubukas, may tinatago sila. Ganun eh. Pero hindi po kasi ebidensya ang kahon. Hindi po ebidensya yung kadramahan. Ultimately, ang unang dapat i-resolve ng Senado ay kung pwede bang isumiti yan at mayroon bang basihan para hingin ng Senado ang mga dokumentong ito at kunin sa BIR. Kung ako ang Senado kasi, hindi ko pagtitiwalaan yung mga nakakahon na yan dahil dumaan na yan kung saan-saan. Kumuha na lang sila ng official copy na nanggaling sa BIR subject to due process. Ibig sabihin, mag-explain sila, dumaan sila sa hukuman, and undertake any other measures para legit yung pagkuha at tunay yung kukunin nila. Yung pagkakahon na ganyan, it's playing to the audience. It's yung parang para magmukhang tunay, para magmukhang mayroon silang ebidensya, ilagay natin sa kahon. Pero ang totoo niyan, kahit nga ilabas ninyo yung mga tax returns na yan, pag na-explain ni VP Inday yung sources of income that are legitimate na nag-a-appear doon sa kanyang tax returns, baliwala din po ang lahat yan. So they're in it for the drama in the hopes na ang maaalala ng mga tao ay yung drama in this na yung dismissal ng tax returns bilang ebidensya. Opo. Pero kung sakali mang payagan during executive session, attorney, kung saan hindi nga maipasa sa publiko, sila lang, yung mga nandoon sa impeachment trial, ang makakaalam, makakakita. Allowed ba silang ipaalam yan, i-divulge yan sa publiko? Alam niyo, sa totoo lang, confidential means confidential. Masyado na natin over-interpret yung term na confidential. Pag executive session, may makakakita pa rin na hindi yung taxpayer. So, ibig sabihin, kailangan pumayag yung taxpayer na may makakita niyan. Otherwise, walang makakakita niyan kundi yung BIR officials at yung taxpayer herself. In this case, paano naging private pa rin ba kapag nasa executive session? Of course not. Kasi merong mga nakakakita na hindi naman sila yung nag-file o hindi naman sila ino-authorize ng taxpayer dito. Ano, hindi miyembro ng publiko ang mga senador? Ang swerte naman. Opo. So, confidential means secret. Pag pinakita mo sa ibang tao, hindi na confidential. Yung si Mary Grace Piatos gusto din gawing witness, attorney. Ano bang... Hindi ba? Yun na nga eh. Yun yung problema eh. False information pa rin. Galit na galit ang ilang mga legislators natin na kesya fake news. Pero ang paratang mga tao, mga ordinaryong mamamayan na nag-post sa social media, fake news at para daw mayroong pananagutan dapat at baka gumawa pa sila ng batas na bibigatan ng pananagutan ng ordinaryong mamamayan. Kayo kaya, di ba? Yun lang pinag-uusapan ninyo yung tax return at nagpapahiwatig kayo na alam nyo ang nilalaman nito. Aba, nag-violate na po kayo ng confidentiality nito. Ang BIR nga ayaw nilang pinapakita yan. So, kahit yung paglalagay nila dito sa kahon ng tax returns, ibig sabihin, may possibility na may ibang tao na makakakita niyan. Nilalagay nila sa peligro yung confidentiality ng documents na ito. Tigilan nga nila ang publiko. Ano ba akala nila na hindi natin nakikita na ang daming taong involved
sa pagpasa-pasa ng mga dokumento na yan? Opo, oo. Kasi ang peligro, attorney, maituturing nating peligro din kung ilalabas ba, ipapakita, ipagbigay alam natin kung sino ba ito talagang si Mary Grace Piatos. Kaya nga, sabi confidential bakit natin sasabihin if ang nakasalalay is yung security ng bansa? Correct. Kaya nga, hindi lang yan. Alam nyo, we cannot make excuses for violating the law. Sila na mismo nagsasabi nun. Hindi pa dapat lahat to be held accountable. Hindi dapat hinuhold din natin accountable itong mga nagpipilit na i-bend the law pagdating dito sa tax returns. Pati dun sa mga bank documents, umamin sila, di ba? Na hindi necessarily pwede ang House of Representatives na makakuha at kilatisin ang mga bank documents. And still they keep bringing it up. And still they keep talking about it. And still pinag-uusapan nila na, may mga ganitong amounts. Nakakapanira yung mga yun. There is a reason why all of these things are kept confidential. Kasi very vulnerable to misinterpretation ang mga yan. Tapos ang bigat ng burden doon sa tao na may-ari ng bank accounts, na may-ari ng mga tax returns, na mag-explain. Ikaw na nga na inosente, presumed to be innocent, ikaw pa ngayon ang pinag-i-explain. Nakakaloka, parang iba talaga ang konsepto ng ilang mga mambabatas natin sa presumption of innocence at saka sa interpretation ng salitang confidential. Ay, Kaya hindi natin masisisi, attorney, na maraming magsasabi talagang bangag na daw ang gobyernong ito. parang gano'n na nga, nakikita natin. And how can you believe? Paano natin mapapagalitan ng mga tao na nakikita nila na inaapi si VP Inday? Nakikita natin na pati ang INC inaapi sila kung ano-ano ang mga pinagsasabi. Samantalang legitimate exercise naman ng kanilang karapatan na magpulong-pulong. Pati dito sa kay VP Inday naman. Lahat kinalkal na nila, wala silang tinitira na pribado, pati asawa ni VP Inday, pinapilit binadala para malantad o maisa publiko ang mga gawain. Pribadong tao yung mga gusto nilang ilagay under the microscope. Dapat protektado, pinoprotektahan din natin ang karapatan to privacy. Ang nangyayari dito is di balin tapakan daw ang ibang mga karapatan, lalo na karapatan ng tao na inaakusahan nila. Masunod lang ang layaw nila. Mahirap yung ganitong klaseng pamamaraan. Opo. Ngayon, attorney, nasa ilalim ng bagong majority ang Senado at matutuloy na nga itong impeachment trial sa July 6 sa kabila nga ng mga panawagan dapat na hindi ituloy. Sa tingin po ninyo, may enough number na po yung majority, yung mga kritiko po ng Vice President na siya po'y ma-convict? Hindi, wala. Wala po akong nakikitang ganyan. Kasi sa totoo lang, in a fair fight, yung mga ebidensya na pilit na ilalabas, kaya nakikita natin meron silang mga pinipilit na nilalabas na ebidensya, o kaya meron silang pinipilit na ipasok na ebidensya na wala naman kinalaman sa impeachment pero sa tingin nila ay makakapanira kay Vice Presidente dahil kulang it is possible na aminado na ang depensa na hindi nila makukuha yung boto na gusto nila. So ibababad na lang nila sa mga mapapanira nilang opinion, mga mapapanira nilang mga katanungan, ibababad nila ang pangalan ni VP Inday sa publiko in the hopes na dumikit yung kanilang mapanirang mga statements and questions at mga remarks dito sa impeachment. Yun na lang po ang nakikita kong pakay nila. Kasi hindi ako naniniwala pa sa ngayon, wala tayong ebidensya na aabot yan sa 16. Opo, pero ang pattern na ginamit laban kay Senator Marcoleta ngayon, kung tutuluyan po ito, possible na magamit din sa iba pang mga senador na alam po natin may kinakaharap din po mga reklamo at kaso. Kasi mabigat kasi ang plunder na available. So hindi ako magugulat kung bakit may mga senador na matatakot talaga. Nakakasuhan sila ng plunder. Of course, ibang klase si Senator Marcoleta . Kung
kung makita ninyo yung demeanor niya, parang wala talagang takot. Pero meron talagang mag-aalala na posibleng kaya nilang Una sa lahat, kaya walang takot si Senator Rodante Marcoleta kasi alam niya, hindi siya magnanakaw, hindi siya magdarambong, bong. dismiss yung kaso, pero habang nililitis ay nandun sila sa kulungan. So nakikita natin na, well, nakakaapekto talaga ng opinion ang mga ganitong klaseng mga kaso. Opo. At hindi naman ho itong matatawag na smoke screen, attorney, yung rally para po doon sa kaya nga, itong pagpapawalang baga, pigilan yung paghahain ng kaso at itong impeachment at iba pa. Parang tingin ko hindi naman po yata. Kasi alam nyo, kung smoke screen lang, ang daming PR ways Ang daming ways through social media, through traditional media na magagawa ng mga distracting issues, maaaring magawa ng mas masinsinan na usapan and all that. Tingin ko paraan din po ito para ma-express yung galit Kasi kung hindi nila gagawin ito, hindi natin nakaka-affect kaya ng mental health nito. At saka physical health. So, bahagi ito po kasi ng tinatawag natin na safety valves ng lipunan. Ang pagsasalita at pagpapahayag ay paraan hindi lang para ma-address yung mga pagkakamali ng gobyerno, ngunit para mailabas ang saloobin at hindi tuloy-tuloy yung masamang pakiramdam, yung matinding galit laban doon sa isang sa gobyerno. Safety valve ito, pressure valve ito, nakaka-diminish ng pressure yung mga ganitong mga exercises in free speech at sa pagtitipon. Posibleng bumaba yung pressure cooker situation na nakikita natin na kapag napuno ay sasabog na lang. Di natin alam o makokontrol ang mga events after that. Pero wala po kayo nakikita, parang nililihis lang po yung issue ng flood control scandal dito sa possible o sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. Nakikita natin na paglilihis talaga siya. In fact, ilang linggo nang hindi pinag-uusapan, hindi nga nakakapag-meeting. Meron na nakapag-elect na sila ng panibagong chairman ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero walang tinatawag na pagdidinig. Wala masyadong diskusyon na naririnig dyan. Ang naririnig natin ay doon sa panig ng ombudsman. O ito, may panibagong state witness. O itong mga to, mukhang wala pang kaso, matatagalan po bago magkaroon ng kaso. Yan ang naririnig natin. Pero dun sa legislature, lalo na dito sa Senado, tumataginting ang katahimikan. Opo, huli na lang, attorney, may naririnig ho ba kayo, nagsasalita rin ho ba yung ibang mga simbahan tulad ng simbahang Katoliko, yung ibang civic society group, ano bang katayuan nila pagdating po dito sa mga issue na ito? Well, ang nakita natin ay yung unang rally na di umano'y nasa pinauunlakan ng or led by the Catholic Church, mga obispo ay nanawagan ng rally. Pero mukhang fail yung kanilang pagtitipon dahil nga gusto nila sila lang. Meron silang mga sinasabihan na hindi daw welcome doon sa pagtitipon na yun. So yung mga ganyang klaseng pagpapahayag, alam natin na may pinoprotektahan na interes. Kasi pare-pareho naman tayong mga mamamayan at pare-parehong concern dito sa pandarambong na nakikita natin at hindi tamang pag-execute ng batas. So, nakikita natin na may ibang mga grupo din na gustong tanungin talaga, hindi pa ba kayo nagagalit sa mga nakikita ninyo sa failure ng pagbibigay serbisyo, sa mga nakawan na dinidiscuss na nga, iniimbestigahan na nga, in denial pa rin kayo? O mas importante para sa kanila na may say sila kung sino ang magiging leader at sana hindi si Sara Duterte. Yun lang po nakikita natin yung katahimikan na nanggagaling sa ilang mga grupo ay tila base sa kanilang masamang opinion,
kay Vice Presidente Sara Duterte, wala silang respeto sa saligang batas yung mga yan. Attorney, singit ko lang. Once na ang kaso po ba na galing sa ombudsman, dumiretso na sa Sandigan Bayan, automatic ba na may warrant of arrest na agad? Kapag may finding probable cause, opo. Pag na-file na po siya din sa hukuman, in this case, the Sandigan Bayan, doon po maglalabas ng warrant. May mga times, however, na kikilatisin ng hukuman, pwede kasi may mag-file ng motion or na ibalik sa paglilitis sa ombudsman yung kaso or doon sa preliminary investigation dahil tutol yung respondent o yung akusado na may probable cause. Kumbaga, i-challenge, posible kasi i-challenge ng akusado ang finding of probable cause at maghain ng motion na ibalik muna sa preliminary investigation o bigyan ng oras na mag-decide ang Secretary of Justice doon sa kanilang apila. So, Opo. may mga instances na gano'n. Kasi yung ating mga kababayan, lalo na yung mga supporter ni Senator Marcoleta, nangangamba na baka na-weaponize, nagamit din itong ombudsman, which is sinabanggit na rin yan ng atin ng Pangulo noon pa, nung siya ay binulgar niya na ang susunod na ombudsman nga ay si Boyeng Rimulya. Saan pa lalapit ngayon? Kasi once na umusad yan, halimbawa, naglabas na ng warrant of arrest, katakot-takot na mahabang proseso pa po yan na hindi siya makaka-function as senador. Senador pa rin siya, membro pa rin siya ng Senado, pero hindi na siya makaka-function doon sa paimbestiga at kung ano-ano pang mga function ng isang senador po, attorney. At aantayin yung, alam naman natin na umabot ng, hindi lang buwan yan, umabot nga ng taon minsan, yung talagang hearing ukol dyan, tapos ang ending mababasura lang kasi nga basura yung kaso. Paano po yan, attorney? Saan lalapit yung mga inaakusahan yan, attorney? Sa Korte Suprema. Titignan kasi kung mayroong grave abuse of discretion. Ito na nga yung problema. May proseso yan. Pwede mong i-challenge yung finding of probable cause, mag-EMR ka doon sa ombudsman, or iaakyat mo na nga sa hukuman. So doon kasi sa regular courts, pwede pang umakyat sa DOJ. So dito, maaaring dalhin sa Korte Suprema o sa hukuman na ripasuhin yung finding of probable cause dito. Except na bihirang-bihira po ang napauunlakan na ganyang mga kaso dahil exclusive po sa executive ang findings ng probable cause, yung pagkikilatis dyan. Gayon pa man, may mga instances kapag grabe yung tinatawag na grave abuse of discretion ay papasok na ang hukuman para sa mga ganyan, para iresolba ang mga ganyang kaso. So, yun ang malalapitan, ang mga hukuman. Ultimately, doon din naman po talaga tayo dadaing pagka may mga issues within the cases themselves. O kaya, mayroon tayong pinoprotektahan ng karapatan. Opo. At sabi naman po ni Senator Marcoleta, naniniwala po siyang mababasura po itong kaso laban po sa kanya, attorney. Oo, sabi nga niya, na kakaiba ito, na this is an attempt to silence him. Pinatatahimik po siya kasi tama o maliman yung pag-file ng kaso, tama o maliman yung desisyon na ihatid ito sa Sandigan Bayan, ma-file na ito sa Sandigan Bayan, it will take time at makukulong si Senator Marcoleta. Hindi siya makakapagsalita, makakapagbigay ng saloobin, makakapagpahayag ng kanyang opinion, o hindi rin siya makakaupo bilang senador, makapag-file ng mga bills or resolutions o makilaho doon sa napaka-overdue na Blue Ribbon Committee hearings. So, yes, tingin ko, medyo may, ito talaga yung pamamaraan ng batas. Dapat, kung mayroong magbabago ng ganitong sistema, nandun yan sa legislature. Pero kung nakikinabang sila, baka matagal-tagal tayo maghihintay. Opo. Siguro, attorney, kayo ba pupunta mamaya dyan po? Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Natin Pilipinas.